Good day mga ka-stroke. Ito po si Dexmenian Flores, isang stroke survivor. Binabahagi ko po sa inyo ay yung aking experience kung paano ako naka-recover sa pamamagitan ng self-therapy. So ang ating tatalakayin ngayon ay kung paano ibabalik ang galaw ng ating kamay. Sapagkat ang ating kamay ang pinakamatagal maka-recover, especially ang mga daliri. Ayan. So dahil siya ang pinakamaraming tinatrabaho ng utak sa paggalaw, kagaya ng pagpihit ng seradura, pagkain, pagsusulat, paglalaba at marami pang iba. So yan, lahat yan ay nawala at nag-disconnect sa ating utak. So ang gagawin natin ay kung paano siya ibabalik sa brain para siya ay kumonek ulit. Kahit hindi man siya 100%, ay yung magamit mo siya sa kapaki-pakinabang na bagay. So, kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-like at i-hit ang notification bell. So, samahan nyo ako hanggang sa huli. So mga ka-stroke, pagmasdan nyo may mabuti ang aking palad at saka ang aking daliri. Mapapansin nyo, pag binubukas ko siya, ay yung aking hintuturo at ang aking thumb ay medyo slow motion pa siya. Ayan, naiwanan siya. Ganoon naman kasi talaga pagka yung naka-recover ka, palaging may naiwan ng latak ng pagkaka-stroke na naiiwan. Oh my Ang sa akin ay God. sa kamay, meron namang iba sa paa. Ayan. So, ayan. Pero at least, kahit pa paano, nagagamit ko siya. Naidadampot ko siya. Kaya nga lamang, yung aking thumb at saka itong hintuturo ay mabagal pa. Ayan. So, ang pattern kasi, pag na-stroke, nakabagsak pa siyang ganyan. Pero pagka nabibigyan na siya ng galaw, gaganon siyang ganyan, unti-unti siyang bumibengkong na ganyan Ayan. Tumataas siya na ganyan. Tapos, umiikot siya na papaganyan. Ayan. Nakaganyan po. At nagiging spastic, nagiging sanhi ng spasticity, yung ganyan. Tapos, naninigas siya at nagpo-frozen. So, pag napabayaan po yon, medyo may kahirapan po talagang ibalik. Kasi, yun yung stroke recovery talaga, it takes time talaga, napakatagal. Pero yung mag-spastic ay lalong matagal. So, pag nakaganyan ay ilalaban po natin yan ng dahan-dahan. Ganyan po. Ayan. So, nga naman, hindi naman siya umikot na ganyan. Nakaganyan lang. Ayan. Pero at least, naagapan. Ayan. Ayan. Ganyan po. Iikot pong ganyan. Ayan. Tapos, ibubukas po ang mga daliri. Ayan. Yan po ang pinaka-basic na exercise po diyan para sa kamay. Ayan. Paulit-ulitin natin yan. Kung may kasama ka rin naman sa bahay, kagaya ng inyong asawa, ay mas maganda kung siya ang gagawa nito. Ayan. Pero kung magagawa mo naman ng tama, ayan, ay di ikaw na gumawa. Ayan, ganyan. Pagkatapos, ibabalik na ganyan. Ayan lang siyang nakabukas na ganyan. Tapos, tataas na ganyan. Ayan. Kasi kailangan ma-exercise itong wrist at saka lahat ng mga joint para maibalik yung galaw niya. Ayan. Tapos side to side. Ayan. Tapos paikot. Ayan. Gawin natin yan ng
20 repetition. Habang hindi pa siya matigas, yung nagaganyan pa, ay gawin natin ng gawin. Ayan. Ganyan po. Tapos, tatry ulit natin buksan na ganyan, mga daliri. Ayan, tapos ayan siya magsara. Pero pag nagsara, wala na siyang bukas, di ba? Ganun ang kalimitan ng stroke, hindi na siya may bukas. Ayan, so, ang gagawin natin ay i-massage natin lahat ng joint dito. Ayan. One by one po yan, lahat ng daliri. Ayan. Ayan, paulit-ulit din. Ayan, isa-isa natin ibubukas, tapos i-massage natin yung mga joint niya. Ayan. Yung tatlong joint niya dito. Ayan. Pagkatapos dito po, pipisilin din po dito. Nagkakaroon siya ng reaction, di ba, yung daliri pag pinipisil dito. Ayan, so gawin natin yan. Ayan, tapos ulit-ulitin natin yan ganyan. Ayan, tapos magko-close. Try natin na pagka nabibigyan ng galaw, i-open natin ng i-open, pilitin natin na i-open ng ganyan. Kahit hanggang saan lang kaya, ayan, ganyan. Tapos ibubukas ulit. Ayan, bago sasara siya, di ba? Automatic siyang sumasara eh. Pero wala siyang open. Ayan, pero pilitin natin may open. Ayan. Ganyan po ang gawin natin. Tapos ang next step po natin ay gagamit po tayo ng stress ball. Ayan, so ito pong stress ball ay hindi lang po siya pinipisil, no? So, pinapaikot din po yan na ganyan. Ayan. Pagka nabigyan natin ng galaw ang ating mga daliri. Ayan. So, ito po ang kanyang pinaka-training practice. Ayan. Para magamit natin sa pagdampot. Ayan. At pati na rin sa pagsusulat. Ayan. Ayan. Tapos, ang pagpisil po niya ay kailangan lubog na lubog siyang ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, sabay-sabay. Tanan niyo ang aking hintuturo. Minsan ayaw makisama eh. Ano pa rin siya eh. Pero malakas naman siya, kaya nga lang, nasanay na siya ng ganun eh. Na lagi, siya ang pinakamahiyain sa lahat. Ayan, ganyan. Tapos paikotin nyo. Tapos kung may sasambot nyo ng ganyan, ayan. Subukan nyo, tapos ipatong nyo, ganyan. Tapos kukunin ng affected na kamay. Itatry nyo, idampot. Pagka meron na siyang grip, nakaka-grip na siya. Ayan, basta lagi natin igaganyan. Pag nabigyan na ng galaw. Tapos mga ka-stroke, meron tayo dito ng dalawang jolin na malaki. Ayan. So, ang gagawin po natin sa kanya, ay paikot-ikotin natin na ganyan. Ayan, bilis ano? Wow! Kasi malakas na kamay yan eh. Itong na-stroke. Ayan, mabagal siya. Ayan o. Tignan nyo ang ituturo. Ayaw makisama pa rin eh. Kumisan, hindi pa siya nakikisali. Mahihain eh. Ayun, gano'n. Pagkuti-kuti natin. Tapos, itry natin idampot ulit. Ayan. Ayan. Ulit-ulit lang natin gawin yan. Ayan. Yan ang mga exercise para sa finger. Ayan. Dapat kasi, nagagalaw din siya na nagagalaw araw-araw. At paulit-ulit natin gagawin yan para hanggang sa masanay siya. Kung may maiwanan man siya, hindi sabay-sabay ang daliri na nag-recover, at least, magagamit mo siya lahat. Yun namang naiwanan, ganun din naman gumagalaw din. Kaya nga lang, mahihain siya, mabagal. Ayan, nagkaroon siya ng epekto. Ito yung residue ng stroke. At ang pinakahuli sa lahat ay gagamit tayo ng dumbbell. Ito talaga ito, pang stroke talaga ito eh. Ito ay tumitimbang lamang ng 2 lbs. Ayan. So, ang gagawin natin ay papaganito. Ayan, iti-twist natin siya. Hindi tayo magaganyan. Ayan, ganyan po. Hawak dito. Tapos, iikot pong ganyan. Ayan. Tapos, pabalik-balik. Ayan,
gawin natin ito. Kung kaya ng 15 repetition o masigit pa, gawin natin. Pero kung hindi kaya, di wag natin pilitin. Kasi mahirap din naman mapersa. Ayan. Paulit-ulit yan para natitis yung laman dito sa ating forearm. Ayan. Kailangan din kasi manumbalik din yung kanyang muscle dito sa ating forearm. Ganyan po ang ginawa ko. Kaya ako nakapag-drive at nakakapagliko ng manibela. Ayan. So, ang next step naman ay nakataob naman ganyan. Dito naman ang hawak. Mas maganda kung may sa table natin gagawin to. Ayan. Pero kung sanay ka na, kahit sa tuhod, titingin lang naman pa ganyan. Ayan. Ayan. Baba. Yung babang baba talaga. Tapos balik. Gawin natin to kahit 10 repetition na 3 sets. Ayan. Pagkaka 10, pahinga. Tapos ulit-ulit. Ayan. Ganyan. Up and down. Gamit ang dumbbell. Tapos ang sunod ay naka-side na ganyan. Ayan. Tapos titingnan lang pa ganyan. Baba din. Ayan. Ito kung meron ka ng grip Pero kung wala ka pang grip, meron naman tayong gloves na panlagay dito para sa grip. Meron ganun sa mga online na bibili. Mura lang yun. Ayan. Pero pinamimigay lang namin yun. Ayan. Ganyan. Gawin natin yan. At malaki may tutulong sa ating kamay para makapalakpak at magawa natin lahat ng mga kapaki-pakinabang na bagay na magagamit ng ang kamay. So mga ka-stroke, yung pang aking mga pinakitang steps ng exercise para sa daliri at sa forearm ay talagang malaki may tutulong niyan. At malaki na tulong niyan sa aking kamay dahil sa palagi akong ginagawa at paulit-ulit. Ayan, so hindi naman kasi tayo pwedeng naghihintay lamang ng pag-recover pag nasa bahay. Wala talaga mangyayari. Kailangan kasi talaga may gawin ka. Kailangan tulungan mo talaga ang iyong sarili. Kung wala kang therapist, ay magpatulong ka sa iyong kasama sa bahay. Ayan. At kung magagawa mo naman ng iyong malakas na kamay, di ko nang gumawa at yan rin na magiging therapist. Ayan. So, kailangan talaga kasi may gawin Ang stroke kasi talaga, ang stroke recovery, it takes time talaga. Napakatagal. Talagang kailangan na matyaga ka talaga. At dapat hindi ka rin mainipin. At tuwing dapat gagawin mo yung mga physical activities, ay dapat kasama mo rin ng patience talaga. At kailangan walang galit sa dibdib. Yung maluwag sa dibdib at gusto mo rin ang ginagawa mo. Yung determinado ka talagang gumaling. Kailangan din kasi ng motivation Hindi basta therapy lang. Sabi nila, gagaling, mag-therapy ka lang, gagaling ka. Hindi Kailangan na sumasangayon ka rin yung isip mo at saka puso. Gusto mo rin yung gagawin mo. Yung tinutulungan mo nga ang sarili. So, yan po ang aking sana'y makakatulong sa inyo, ang aking ibinahagi na exercise at sana'y maging inspirasyon sa inyo at para makapalakpak na rin kayo. Ayan, magagalaw na rin kahit sa inyo iwas-iwas ang kamay. Ayan, yan po ang nakatulong talaga sa akin at yan ako nakapag-drive sa exercise na yan kasi once na nabigyan mo na siya ng galaw, ay gawin mo na ng gawin yun paulit-ulit. Ayan. So, pag napagod, magpahinga. Pero hindi ibig sabihin, susuko na. Ayan. So, kailangan dire-diretso at kailangan tiyaga talaga. So, maraming salamat. Ito po ulit si Dagsmenian Flores, isang stroke survivor. Ayan. So, nagsasabing gagaling, lalakas, at titigas ang alin, ang katawan. Yes!